Totoo bang mawawala na ang internet? Gaano ito katotoo? Kung totoo ito, gaano katagal? Bakit at kailan ito mangyayari? Handa ka na ba? Handa ka na ba sa kaganapan na yan na kung saan ito po yung kumakalat na balibalita ngayon? Hindi pa natin talaga alam kung ito may fiction o talagang magaganap. Kaya halika pag-usapan natin. Pero kung bago ka lang sa ating channel, ay don't forget to hit the subscribe button and notification bell. So yun na nga, let's go. Pero syempre bago lahat, tignan muna natin tong nadaanan natin na video. Nadaanan natin video kung saan, hindi ko lang pong Chinese store sa China. Sabi dito sa caption dito ay 20 pesos. Ayan, kita ba? 20 pesos, 5 pieces siomai. Sulit na sulit daw. At ito daw kung paano, ito daw yung proseso kung paano nila ginagawa yung 20 pesos, 5 pieces na siomai. Wala kayong napapansin. Kung makikita ninyo yung pagpahid ng meat ba yan? Or kung ano mang laman ng siomai ay sobrang nipis nung kinakayod, parang pinapahid lang talaga. Okay, so kaya pala ganun, kaya pala 20 pesos, kaya pala 20 pesos lang yung 5 pirasong siomai na nabebenta, no? Ganyan ba talaga? Ganyan rin ba sa Pilipinas? Or Pilipinas ba to or China? Hindi ko alam. Comment down below na sa may alam. So yun na nga, lipat na tayo dito. Guys, ito yung sa News 5 naman, no? Yung caption dito, weeks or months expected date to happen November 24 daw. So naririnig ko na to, nakaraan pa November 24. So ang date ngayon guys ay November 22, 2023. So mga 2 days, no, siguro ay yun daw yung expected date na mangyayari ito. So bago natin basahin ng buo yung caption na yan, ipanoodin natin yung balita na to, no, sa News 25 Frontline tonight. Ang buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Ayon sa mga scientists sa Amerika, ang solar superstorm ay nangyayari kapag sobra-sobrang inilalabas na enerhiya ng araw sa pamamagitan ng solar flares. Nakakaapekto ito sa magnetic field ng mundo na pwedeng magpapilay sa ating internet connection. Pwede raw tumagal ng ilang buwan ang pagkawala ng internet, kaya puspusan ang pagtatrabaho ng mga scientists para makagawa ng early warning system. Noong 1859, nagkaroon ng solar storm kung saan napilay ang maraming telegraph system. Posibleng mawala ng So yun guys, no, pwede, posible. Internet pinangangambahang mawala ng ilang buwan. So dito naman sa caption nakalagay. So kasi kinuha na lang din siguro ito ni Boss John Wilson Tonedo. Nakita natin, repost na lang to. Repost. Hindi ko alam kung repost pa o authorized siya mag-re-upload. Pero kung ano pa man yun, yung nakalagay dito sa caption, solar superstorm threatens to wipe out internet for weeks or months. So hindi ko alam kung anong basis to, na-research ba to ni uploader, no? So maybe kinopy-paste niya to or talagang siya yung naglagay nitong mga info na to. Pero babasahin natin, no? Solar superstorm, geomagnetic storms are disturbances in the Earth's magnetosphere because of the interaction between Earth's magnetic field and incoming solar winds. Such storms are often characterized by brilliant kaleidoscopic auroras in the night sky in high altitude areas. So wala akong naintindihan doon. So pero may sinasabi sila dito, solar superstorm, no? So tingnan pa natin sa ibang mga post. So dahil sa araw, no, sa araw o yung kaganapan doon sa mismong araw, search nyo na lang yan, solar superstorm. Sige, search na rin natin, no? Kaya ano ba yung solar superstorms? Solar storms occur when the sun emits huge bursts of energy in the form of solar flares and coronal mass ejection. So naglalabas, no, nag-i-emits ng huge burst of energy, malaking bugso, ganun ba yun? Kasi burst, diba, ng enerhiya. So may epekto ito sa ating Earth, no, o dito sa Earth. How solar activity can affect Earth. Large solar flares can lead to a radio blackout storm on Earth. A solar storm can endanger astronauts and Earth-orbiting spacecrafts. Solar storms can hit Earth's magnetosphere, and ayun nga siguro yung nilagay ni doon, Boss Uploader, no? So tingnan natin ibang mga posts. Sabi dito, kapag nagganap yun, no, wag naman mahirapan tayo, no? Kasi sabi dito, no internet means no work, no pay, no food. Lalo na dun sa mga apektado nun, no? Lalo yung mga work na nakadepende o dependent sa
internet connection or sa mga connection. Kasi alam ko madadamay lahat, hindi lang internet, no? Marami pang mga frequency or something na katulad nun na maapektuhan nitong nangyayari sa araw. Kaya nga pati daw mga spacecraft, astronauts, maapektuhan eh. So ayun nga, pati trabaho mga tao maapektuhan marami, no? Pero naniniwala ako marami naman pwede pang gawin, kaya lang malaking impact to kasi matagal na rin ang sangkatauhan na gumagamit ng internet at marami ng mga kumpanya, trabaho at mga aktibidades na ginagawa sa pamamagitan o through internet connection. Pero dito, no, sa isang post ni page ni James, yan, nagpa-plug na tayo ng mga page nila, no? Sabi dito, no internet, batang 90s is back. So yun dito nakaka-imagine na kapag wala ng internet ay yung environment ng 90s ay pwede magbalik. Syempre dahil wala nang magagawa, wala na tayong magawa kasi walang internet, 'di ba? Yung may hilig diyan makipag-chat, 'di ba? Wala ka nang makaka-chat kasi walang internet. And we don't really know kung pati mga signals ng mga phones natin, 'di ba? Ay maapektuhan. Minsan na nga daw itong nangyari at ngayon parang mauulit at syempre may internet na. Isa sa big deal sa mga tao ay yung internet. Pero makikita mo yung beauty ng kaganapan nito na hindi ka rin naman basta-basta na dapat matakot o ano man kasi nanggaling naman tayo sa walang internet. Pero syempre kung nakasanayan na nga ng mga tao ngayon, lalo sa panahon natin ngayong kasalukuyan, isang kaganapang magbabago rin ito sa kalagayan natin. Even pansamantala lang. Kasi sabi nila, no, pwedeng buwan, week, ilang linggo, buwan. So, imagine anong gagawin ninyo kung nasa bahay lang kayo lalo, 'di ba? At kung trabaho nyo nga, 'di ba? Syempre may mga apektadong trabaho, apektadong mga routine, activities. Pero yung kagandahan na pwede mo makita dito kapag kaganon nga, pag walang internet, balik tayo sa mga activity kung saan mas healthy sa atin, no? Katulad ng mga bata, makapaglaro sila ulit siguro, no? Pwede ulit silang lumabas, mga tao makipag-usap sa kapwa-tao, 'di ba? Pero may mga question dito sa comment, no? Paano na kami nga mga LDR? O yan, siguro magkikita na sila. 'Di ba? Hindi natin alam. At maraming natutuwa din sa part na 'yon na walang internet. Pero yung actual na pangyayari, ano kaya talaga ikatutuwa kaya ng karamihan kaya talaga ito, or ano bang magaganap sa atin sa November 24 expected daw? Sino ba nagpakalat ng November 24? So kahit i-search ko sa internet, hindi makita yung walang nagsasabi ng directly na November 24. Siguro pa-hype lang sa mga tao sa internet for contents or para ma-alarma rin yung mga tao na may mangyayaring ganito. Hindi natin alam. So ito, nakita ko lang to sa isang channel dito sa YouTube. Sabi November 24 super solar storm. Kasi hindi ko maintindihan talaga eh. Siguro November 24 na expected na mangyari talaga yun sa mismong araw, yung solar storm na yun. Pero yung pagkawala ng internet, hindi natin sure. Pero sabi dito, internet is in danger of shutting down 2023. So yun na nga guys, no, maraming pwedeng mangyari sa mga bagay na ito, no. At ikaw ba, kung tatanungin ka, handa ka na ba sa mangyayaring ito? At sa mangyayaring ito, at ano ba ang totoo? Ito ba'y dahilan-dahilanan lamang na solar flare o solar storm o whatsoever para maganap yung pag-shutdown ng mga kumpanya ng internet? Kasi may nababasa ko ilang country yung nagkakaisa na dito, no? Ito ba ay dahilan sa gera? Ito ba may connection sa gera kaya mangyari gagawin at nagiging dahilan-dahilan lang yung solar storm? Or talagang totoo? Tingnan na lang natin yan kung buhay pa tayo sa November 24 or sa 2024, ano man yan ay abangan natin, no? Kung anong mangyari, anong gagawin ng bawat isa, anong magaganap sa atin lahat pag nag-shutdown ng internet worldwide dahil daw sa solar storm. So yun lang guys, hanggang dito na lamang. Kung may suggestion ka, comment. Anong masasabi mo sa video na to, comment mo lang yan. At syempre magkikita tayo muli sa susunod na video. See ya!